Greetings po mga kababayan, halinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan at yung mga viewers po natin, mga subscribers po natin, supporters po natin, ako po ako nagpapasalamat po sa inyo no sa mga sa suporta na ini-extend ninyo sa ating channel no. We have been here for a while and dahil po sa inyo ay kahit paano po we are still here no at kayo po ay nakakatulong sa ating advokasya na palawakin pa ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon, kaalaman sa ating mga kababayan. It could be your friends, your relatives, no? O kayo mismo or kapitbahay ninyo, no? At ang na kung sino man makapanood ngayon ay may mapupulot, no, ng mga impormasyon at legal na kaalaman no na may kinalaman po no and one way or the other sa buhay po natin. Kaya sabi nga natin ay malamang na ang may alam sa batas. Alright? Oh, by the way, sa di pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with the Greater Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright? So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bibigyan natin ng daan, no? Ang sulat po sa atin, no? Near I think Arabella Hinolos. All right. So sabi niya dito sa atin, good morning, attorney. May tanong po ako, pwede po bang paalisin ng isang years na nagbahay din siya na hindi po namin sa napagpaalam sa ibang years din. All right. Okay. So una tanda po natin no. Ang isang years ay may tuturing din na co-owners. Okay? So lalo pa kung ang lupa o mana ay hindi pa po na party-party po yan. So in this particular case, wala namang sinabi kasi yung sumulat sa atin kung nagkaroon na ng partihan. But base sa kanyang kwento, ay malamang hindi pa nagkaroon ng partihan yung mga heirs. Kaya yung isa sa kanila, nagpatayo ng bahay. Ang tanong niya ngayon, ba hindi nagpaalam? Dapat ba magpaalam ang isang heirs? Well, okay. Ganito yan. Alam naman natin na pag sinabing heirs, co-heirs, may karapatan siya doon sa kanyang sa kabuuan ng lupa. Okay? Now, hindi nga lang alam kung saan doon. Kaya ang tawag sa kanila ay co-owners sila, co-heirs. Kaya bilang co-owners, co-heirs, may karapatan siyang mag-enjoy no ng kanyang interest doon sa nasabing lupa. Kaya kung gusto niyang patayo ng bahay, ay wala po makapagpapigil sa kanya kasi co-owner siya eh. Kaya lang, ito mayroong problema dito later on kung hindi pa nagkaroon ng partition. Okay? So, nagpatayo siya ng bahay at pagdating ng araw, halimbawa, nagkasundo na yung mga heirs na i-partition na yung lupa at magkanya-kanya na silang lote, ay paano yung kung halimbawa yung nagpatayo ng bahay ay hindi yon ang napatuka sa kanya o hindi pumayag yung ibang co-heirs. Okay? So this could pose a problem. Pero as a rule, no, bilang co-owner, bilang co-heirs, meron po siyang karapatan na gamitin, mag-enjoy po doon sa lupa na own in common. Okay? So, kailangan pa ba yung paalam o pag sinabing paalam, notice lang o consent? Kung consent po, ay hindi po, kahit na hindi pumayag yung co-owners, kapwa niyang co-owners, ay wala po silang magagawa doon. Okay? Pero yung wala naman siguro mawawala kung ikaw o siya yung isang co-owner o co-heirs, no? Ay magpasabi, oy ako ay magpapatayo ng bahay dyan, no? Ito gusto ko dito sa ganitong portion ng lupa. It's ganito nangyari na hindi nagsabi, nagpatayo na lang siya because ang kanyang paniniwala na totoo naman ay bilang co-owner, may karapatan siya na mag-enjoy doon sa kanilang co-ownership. Okay? Kaya lang, lagi natin sinasabi na pagdating po ng araw, pag wala pong partition, walang pang partition na isagawa ng mga co-heirs, no? At nag-decide siya na magpatayo ng bahay doon. O kaya nag-decide siya na ibenta yung shares niya. Okay? O isanla niya. Dito magkaroon ng problema. Kasi maaaring pwede siyang ibenta yung kanyang share. But alin doon ang kanyang ibinenta kung hindi pa nagkaroon ng partition? So halimbawa, ang isang co-owner o
co-heirs, halimbawa, 5 sila. So that means kung 5 sila, ay meron siyang tinatawag nating 20% doon sa kabuuan. So alin doon ang 20% na kanya? At nagpatayo siya ng bahay doon sa portion na yun. Yung bang portion na yun ay yung ba yung 20% niya? So hindi natin masabi kasi wala pang partition. Kaya napaka-importante na pag merong ganyang mana, dapat nagka-partition kaagad. Kahit na hindi formally, halimbawa, nag-agree yung mga heirs, kahit na sketch plan lang. O itong lupa natin, 1 hektarya yan, ha? I-divide natin ng 5. Kahit na naka-sketch plan lang yan. Itong 1 lote, o ganito, nandun, ganito kay Juan, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5. So meron na kayong more or less man lang basihan. Okay? Na kung sakali mang ibenta yung share niya, no, kahit wala pang formal na partition, basta meron lang papel na kung saan nag-agree sila yung mga heirs na okay, itong portion nito, nasa north ba yun, nasa south ba, nasa east, ito'y mapunta sa ganitong heirs. So in that particular case, madali nang magkaroon ng reference kung sakali mang yung isang co-owner o isang co-heirs ay ibenta niya yung kanyang share or ipagpatayo siya ng bahay. Ang kasunod na lang dyan ay yung magpa-survey sila, no? Kasi upang sa ganun, yung kanilang sketch plan na pinagkasanduan o lot plan, no? Ay dito fix talaga kung nagpa-survey sila, magkaroon ng subdivision and lot plan with technical description na approve ng Land Management Bureau ng DNR. Para dito, ang bawat lote, mga heirs ay meron silang boundary, no? Technical description at boundary doon sa kanilang parte ng lupa, no? Pag sa ganito situation, hindi problema kung ibenta niya, no? O magpatayo siya ng bahay doon sa kanyang parte ng kanyang namana. So pag walang ganitong partition at walang sketch plan, katulad basta nagtayo na ng bahay, legal naman yung karapatan niya. Pero pagdating ng araw, that could pose a problem, lalo na kung ibinenta niya ito. Pagkaroon ng benta, ay binenta niya, hindi pumayag yung ibang heirs sa partition. Kasi sabi ng ibang heirs, hindi naman iyo yun eh. Yung lupa na yan, dapat dito sa akin mapunta. So that could pose a problem, lalo na kung may bahay na doon. Kasi, siyempre, nakagastos na yung isang heir. Okay? So dapat, para maiwasan ito, ay dapat magkaroon muna ng partition. But ulitin ko as a rule, ang heirs o co-heirs o isa din co-owner. Bilang co-owner, meron siyang karapatan. Bawat isa sa kanila ay merong common interest or shares doon sa kabuuan. So, in this sense, no, pwede niyang ibenta o isanla yung kanyang portion ng kanyang share. Ang tawag niya interest, no? Doon. Ngayon, patayo siya ng bahay. Okay, that could pose a problem. Kasi, maaaring sanabi niya, itong bahay na tatayo ko ay dito yung aking 20%. What if pagdating ng araw ay hindi naman pala yun? So that could pose a problem. Okay? So dapat anuhin ninyo, mag-upo kayo magkakapatid at mag-usap kayo at magkaroon kayo ng sketch plan man lang kung hindi pa nagpa-survey o alin dito. And then magkaroon kayo ng subdivision and lot plan. Ngayon, sa issue na kung pwedeng paalisin, hindi po pwede. No? Kasi siya ay co-owner eh. So, wala kayong karapatan, sino man sa mga co-heirs, na paalisin ang kanyang co-heirs doon sa lupa. Kasi that is tantamount to deprivation, no, of his or her share doon sa lupa. Kaya hindi siya pwedeng paalisin. Alright? Maraming salamat. So, by the way, bago tayo magpatuloy, pwede mo pa makahingi ng pabor po sa inyo, no? Kung kayo po ay interesado, meron tayong pinopromote na libro, no? I highly recommend na magkaroon kayo ng libro nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Particularly, kahit na 2 libro lang, no? Yung Legal Handbook on All, for a Daily Companion for All, no? Kahit na hindi po kayo lawyer, no? At pag meron po kayo nito, ang libro pong ito ay extract po, no? Extract po yan ng mga batas na may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay. Na karamihan dyan ay natalakay na natin o tinatalakay na o natalakay na sa ating mga channel, no? This contains the extract of the laws, no, na mayroong makaapekto po sa buhay natin, no, pagdating sa family relation, lupa, mana, pagpatitulo,
issue sa tax declaration certificate, hiwalayan, uh, legal separation, annulment ng marriage, no? At saka employment natin na tanggal sa trabaho, ano ba dapat ang gawin, all these things. Nandiyan po yung extract ng mga batas na yan na magagamit po natin yan kung meron tayong as ready reference sa ating bahay o sa ating workplaces. Okay? Mga hardbound po ito itong mga librong ito, and these are available sa Central Books po, no? You could visit their branches kung kayo nasa Metro Manila, sa Quezon City, sa Mandaluyong, Makati o Manila. They have also branches in Cebu and in Davao. And kung mag-order po kayo online, meron naman pong QR code dyan. Paki-screenshot na po ninyo. And pupunta kayo sa kanyang website at malalaman po ninyo kung ano bang nilalaman ng mga librong ito, no? Na it could be of your interest, no? At para makapag-decide kayo kung dapat bang magkaroon kayo ng copy ng mga nasabing libro. Okay? Now, ito ding libro na ito, katulad na nipupus po natin, no? Kahit na hindi kayo lawyer, ay yung tinatawag na ating yung about handbook po natin, no? About our Bill of Rights, no? Kung saan sa ilalim ng ating saligang batas, no? Yung handbook on Bill of Rights ay dito po nakalagay yung ating panangga o selves po natin, no? Kung ang ating estado ay nag-exercise po sila ng kanilang aninman, no? Inherent powers of the state. It could be their police power, the power of eminent domain, at the power of taxation. Pag ang estado po nag-exercise itong inherent powers nito, ay more or less, no, most likely, maapektuhan po ang ating life, liberty, and property. Okay? So, at least kahit paano, ay kung mayroon kayong kopya ng librong ito, ay you could use this as a handy reference. Halimbawa na lang, kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant o may warrantless arrest kung tinatawag? Pero ba tayo kailan ba mahalughog yung ating mga properties na may warrant ba o walang warrant? Ano bang karapatan natin pag tayo ay under investigation, no, ng kinaukulan? Okay? At kung sakali mang na involved ang ating nagamit ang ating mga electronic gadgets tulad ng laptop, computer, tablets, mobile phone po natin sa krimen. Okay? This could be a nature of a cyber crime already, and our electronic gadgets could be subjected to cyber warrants, no? Upang magkaroon ng forensic examination dito sa ating mga electronic gadgets. Okay? Kaya kung may kopya po kayo nito, it would be a big help, no? Na sa inyong office o sa inyong bahay, no, for your reference purposes. All right? And then yung iba po mga libro po natin, labor laws, no, at saka yung corporate law, at saka yung SIPRA, highly recommended po yan sa ating panyeros o panyeras, mga lawyers po natin, no. Yung ating labor laws, no, handy reference po yan sa ating HR practitioners, mga labor industrial relations practitioners po natin, tsaka yung ating corporate law, no, annotated, at sa corporate lawyers po natin, and of course yung ating SIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability, no, na at ito'y Bible po ng mga lawyers po, no, sa pag-practice po ng ating legal profession or as a member of the Philippine Bar. Okay? Maraming salamat. Of course, you can order online, free delivery daw po sila. Okay? Mga hardbound po ito. Okay? So, maraming salamat. All right? So, back to our discussion, no? And I hope, no, yung mga hindi pa kapapasok pa lang, ito na may replay, okay? Kung hindi pa kayo napag-subscribe, paki-click po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganon, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Maraming salamat sa inyong suporta, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.